May palapit na ang malayang hukbong dagat sa mga panlabas na linya ng koalisyon. Matagal nang nakamapa ang mga katubigang ito, ngunit patuloy na nagbabago dahil sa mga alitan. Alam ng mga mandaragat na ang pagtawid sa di nakikitang hangganang iyon ay parang pagpasok sa teritoryo ng hari ng mga pirata, isang espasyong kontrolado ng may walang awang eksaktong pag-iingat. Nakatayo si Dorian malapit sa unahan ng barko. Hinahampas ng hangin ang kanyang mukha at may dalang amoy ng nasunog na damong dagat. Ayon sa mga matatanda, ang amoy na iyon ay senyales ng paglapit ng malalaking fleet. Bawat alon ay tila lalo silang hinihila patungo sa kapalarang matagal na niyang nararamdamang nakaukit sa kanya mula pa pagkabata. Tinipon ng kapitan ng buong tripulante. Ipinaliwanag niyang malinaw ang layunin. Kailangang guluhin ng malayang hukbong dagat ang mga rutang pangkaaway at magbukas ng daan papunta sa panloob na katubigan ng koalisyon. Ang mga sonang ito ay binabantayan ng mga mabilis na sasakyang dagat na sinanay upang palibutan ang kalaban at putulin ang anumang pag-urong. Naramdaman ni Dorian ang bagong tensyon sa hangin. Nanginginig ang barko dahil sa lakas ng hangin, ngunit pati na rin sa bigat ng mga inaasahan. Naunawaan niyang ang paglusong na ito ay hindi isang simpleng misyon. Ito ang simula ng mas malawak na offensiba na magdadala, maaga o huli, sa matagal nang hinihintay na paghaharap. Pinatibay ng mga mandaragat ang mga layag at sinuri ang mga sandata. Maingat na sinusubok ang mga aparatong panangga ng bagong mundo, mga bihira at napakahalagang kagamitan. Pinaghalo ng hybrid na teknolohiyang ito ang kasanayang likhang kamay ng matatandang malalayang pirata at ang mga inobasyon ng mga panday mula sa malayong kontinente. Lalong naging magulo ang dagat habang papalapit sa silangan. Nagsisikip ang mga agos sa paligid ng mabababaw na bahura. Kinailangang magmaniobra ng eksakto ang mga barko ng malayang hukbong dagat. Tumulong si Dorian sa mga pagsasaayos at ginabayan ang mga bagong recruit, ipinakita ang likas na husay na ikinagulat kahit ng mga pinakabeteranong opisyal. Sa malayo, may maitim na guhit na nagmarka sa presensya ng iba pang mga barko. Wala pang nakakaalam kung ito ba ay isang patrol o isang buong fleet. Ang simpleng makita sila ay sapat upang ipaalala sa tripulante na wala na sila sa katubigan ng bagong mundo kundi nasa direktang saklaw na ng hari ng mga pirata. Pagbagsak ng gabi, nanatiling mag-isa si Dorian sa unahan ng barko. Gumuhit ang buwan ng maputlang landas sa ibabaw ng mga alon. Alam niyang ang kursong patungong silangan ay isang puntong wala ng balikan. Sa harap niya nakalatag ang mga teritoryong kung saan magsasanib ang kanyang kapalaran at ang kapalaran ng isang kaaway na hindi pa niya nakikita, ngunit matagal na niyang kinamumuhian.